Palakpakan nga natin ang Panginoon. And we thank God for the life of Pastor Alani. Naka-live tayo kaya wala akong sasabihin. And all the angels of the Lord be unto you. So sige, palakpakan uli natin ang Panginoon, yung malakas. Yan ba kaya mong ibigay sa Lord? Yung presensya ng Lord kapag nalaman mo kung gaano kahalaga, papalakpak ka ng mas malakas dyan. Sige, in 5, 4, 3, 2. Kapag nalaman mo talaga yung wealth na ibigay sa iyo ng Lord, ay grabe. Mas malakas pa dyan. In 2, 1. At sisigaw ng glory. Praise the Lord. Ganyan yung mga nananalo sa sa sweepstakes o sa lotto. Pero tandaan natin ito, ang panalo mo ay higit pa sa natatanggap ng mga tumatama ng mga cars dito o ng mga pera. Amen? Why? Because the theme that God has given for us or to us this February is tremendous. Sabi ko, Lord, open our eyes. And He said in Ephesians 1:18, tingnan natin yung Ephesians 1:18 in NET if you have NET. O NIV, no problem. Okay, basahin natin lahat-lahat. 1 to go. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He called you, the riches of His glorious inheritance in the saint. Amen? Sino yung mga saint? Sabihin mo, ako yun. Sino rito tatanggap ng inheritance? Kung walang inheritance o pamana ang tatay at nanay mo o ang lolo at lola mo, meron ang tatay mo sa langit. Sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka. Because in your belief, magkakaroon ng himala. Amen? To those who believe, to those who receive His name, He gave them the right to become children of God. Sabi mo, anak ako ng Diyos. Amen? Kaya tayo na born again kasi bago na ang tatay natin. Amen? Lahat ng mga biological parents natin, still they are subject for judgment of God. Pero dahil ikaw ay naging anak ng Diyos, ang judgment wala na sa'yo. Ang ginajudge lang ng Ama ay ang hindi nila kakilala at hindi niya kamag-anak. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kamag-anak talaga ako. Kasi tingnan nyo sa mundong ito, kapag may kamag-anak kang judge, may pag-asa ka na ma-acquit. No? Kung ano man, kahit na anong criminal case meron ka, acquitted ka. Tapos yung abogado mo, kapatid mo. Amen. Haharap ka sa judge, nakita ng abogado mo, yung abogado ng kalaban nakita. Aba, kapatid niya yung abogado. Pagkatapos,
Nataon pa, judge yung tatay. Naku, paano ako lalaban dito? Sabihin mo sa katabi mo, panalo ka na. Ang abogado mo, Holy Spirit. Ang judge mo, walang iba kundi ang Ama. And Jesus Christ will going to go back, to be back here on earth to judge the living and the dead. Are you ready? Kasi dito pa lamang sa lupa, tinawag ka niya ng anak. Amen. Ang problema sa atin, yung paniniwala. Pananampalataya. Totoo ba? Ang chismis. Totoo po na ang Ama natin ay minahal tayo ng sobra-sobra. Kung gagawin mo siyang Ama. Amen. Okay. Let's start with our theme verse. Verse 18, yung binasa natin. Sabi rito, since the eyes of your heart have been enlightened. Tingnan natin yung Luke 4:18. Luke 4:18. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight to the blind. Grabe naman. Yung recovery of sight to the blind na yan, maraming tao nabubulag o nabubulagan sa mga nakikita nila dito sa mundo. Kapag sinabi ng tao, ikaw ay bibigyan ko ng 1 billion peso o $1 million. Aba, higit pa yung sigaw dito sa church. Yung palakpak, grabe. Hanggang sa maputol na yung 2 kamay. Amen. Ganun talaga. Kasi yan yung nakikita sa mundo. Kapag ikaw ay meron ito, powerful ka. Anybody can be deceived of this thing. Ano yun? Alam nyo na. Kung hindi atik pera. Amen? Kaya sabi ng Bible, no, you cannot live or you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve Mammon and God. Sabi ng Lord yan, na yung God of Mammon is money, no? Walang iba kundi ang mundong ito. At ang kailangan nating sambahin, walang iba kundi ang Diyos na buhay. Amen. Kaya sabi rito, the eyes of your heart have been enlightened. When Jesus Christ died on that cross, the eyes of our heart were enlightened. Nabuksan ang mata natin. Hindi dahil sa hindi natin gusto ang pera. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ang pera. Amen? Hindi pa pwede ka mabuhay dito ng walang pera. Amen? Kasi yan ang ginagamit ng mundo para magkaroon tayo ng exchange, power, or whatsoever here on earth. Pero, hindi mo dapat mahalin ang pera. The Bible says, the love of money is the root of all kinds of evil. Hindi yung money itself is the root of all kinds of evil. No. Mali. The love of money. Kaya nga sabi ng Bible, the first commandment is to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And the same is the first one. The second one is the same with the first.
love your neighbor as yourself. Kaya itong theme natin ngayon, no? I will discuss about the wealth. What is wealth? In dictionary, nakita ko, it is an abundance of valuable possession or money. And the second meaning is a plentiful supply of particular desirable things. So, supply ito o plentiful supply, ito yung wealth na sinasabi. Amen? Okay, tingin kayo rito. To enlighten you so that you may know what is the hope of His calling. Para malaman mo at maintindihan mo ang calling ng Lord sa iyo. God called you not to become poor. John 10:10, I have come to give you life. Buhay ang binigay ng Diyos sa atin for you to understand the life that Jesus has give off to that cross. Kasi kung hindi siya namatay doon sa cross, walang espiritu na papasok sa atin. And that is number one, the wealth, the abundance of valuable possession. Meaning, a plentiful supply of particular desirable things. The wealth of glorious inheritance. Number one, ano ito? It's all wisdom and prudence. Makikita natin sa verse 8 ng nadaanan ba natin to? Basahin nga natin, yung Ephesians chapter 1 verse 8. Okay? Basahin nyo nga. 1 to go. That He lavished on us with all wisdom and understanding. So, He lavished us with all wisdom and understanding. Yung karunungan, kapag meron ka niyan, yung wealth mo ay sobra-sobra. Bakit? Tingnan natin yung buhay ni Solomon, no? In 1 King chapter 3, verse 11. 1 King chapter 3, verse 11, with wise and understanding heart. Okay. God said to him, because you asked for the ability to make wise judicial decision. Tingnan natin yung bago ang verse na yan. Kasi si Solomon po, no? In 1 King chapter 3, verse 5. Ito po yung istorya ni Solomon. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, ask what I shall give thee. Tanungin mo nga sa katabi mo, meron ka bang hinihiling sa Diyos ngayon? Matthew 7:7-9, ask anything. John chapter 14:14, ask anything in my name, I will do it. But in Matthew 7:7-9, yung ask and you will receive it. Seek and you will find. Knock and the door will be open unto you. Yan po ang pangako ng Lord. Did you ask anything to Him before you come to church? Hello? Marami kang hinihingi pero hindi pa nabubuksan o nabibigay sa iyo. Katok ka ng katok pero walang pagbubukas. Hanap ka ng hanap, hindi mo makita. I pray today, this afternoon, yung hindi mo makikita, makikita mo. Yung hinahanap mo na matagal, na panahon na, makikita mo. Open your spiritual eyes.
Amen? Enlighten. Yan yung gusto ng Lord na ipaalam sa atin ngayon, walang imposible. Kaya sabi ni Solomon, in a dream, nanaginip siya. God said, ask what I shall give thee. And Solomon said, verse 6, Thou hast shown unto my servant David my father great mercy according as he walked before thee in truth and in righteousness and in uprightness of heart. With thee thou hast kept for him his great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne as it is this day. And verse 7, And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. Minsan, pag born again ka, baby ka pa. Talagang wala kang alam. Gagapang ka lang, parang baby talaga. Mangangapa ka kasi yung mata mo hindi pa masyadong nakakaaninag ng sobra-sobra. Ang nakikita mo, yung mami mo lang at yung daddy mo. Amen? Kaya kapag baby, talagang gumagapang yan. At ang pagkain ng baby ay milk pa lang. Amen? So remember, walang born again na biglang nag-matured. Huwag kayong masyadong magmadali. Kasi pag nag-matured ka, baka knowledge of good and evil ang makain mo. Hindi mo makain ang tree that produce life. Kaya kailangan sabihin mo sa katabi mo, kung baby ka, dahan-dahan muna. Amen? Huwag kang tatakbo agad. Okay lang hindi ka magsalita pa. Amen? Basta nag-aaral ka pa, nag-o-observe ka pa dito sa mundong ito, okay lang. Pero kapag matured ka na, 2 years old ka nang nag-a-attend, 3 years old, dapat pinakikinabangan ka na rin ng tatay at nanay mo. Amen? Especially yung mga matured na, sa church, sa salita ng Diyos, kailangan ginagamit ka na, nagtatrabaho ka na sa ubasan ng Diyos. Amen. Sino rito, 10 years nang born-again Christian? Taas nga ang kamay. Wala nang tumaas ang kamay. Kasi baka mapagalitan ni pastor. Hindi ako magagalit sa inyo. Amen? Whatever you do, do it for the glory of God. Totoong Kristiyano ka na nun. Amen? Basta lahat ng ginagawa mo, Lord, for your glory alone. And then the Father will be glorified. Basta maging testimony ka ng salita ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay. Pero mag-matured ka na, sabi mo sa katabi mo, mag-matured na tayo. Amen? So, sabi rito, sa verse 9, Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge these thy so great people. Hindi humingi si Solomon ng kayamanan sa Diyos. Panaginip lang yun, pero hindi siya humingi nang kahit na yung mga kalaban niya tumumba nang basta-basta na lang, no? Sabi ng Lord dito, no? And God said unto him in verse 11, Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but has asked for thyself understanding to discern judgment. Sa NET o New International Version, sabi roon, God said to him, Because you asked for the ability to make wise. Actually, yung inas ng ni Solomon is wisdom.
Wisdom is different from knowledge. Yung knowledge kasi, no, napapag-aralan yan. Kapag may libro ka, no, matututunan mo yan. Actually, yung mga nakikita mo, napapanood mo, ano ba yan? Yung nararamdaman mo, naririnig mo, those all the knowledge only that put into your mind. Kaya nga, kapag meron kang natutunan ng bata ka pa sa magulang mo, hindi sa eskwela, natutunan mo sa magulang mo yung mga sinasalita nila, no? Hindi mo na yan makakalimutan eh. Lalo na may kasama pang pamalo. Amen? Yung elementary ka, no? Pinatatayo ka dyan. Bakit nagkasala ka, papaluin ka? Yung malulupit na magulang natin na gusto nila matuwid ka pero nakikita mo sa kanilang mga buhay sila mismo hindi matuwid. Para bang iba yung knowledge na pumapasok sa'yo. Amen? Iba yung wisdom ng Diyos. Ang wisdom ng Diyos, yung nakasulat, written word dito, na sinasabing, the beginning of wisdom is the fear of God. Kapag may takot ka sa Diyos na sinasabi nating Ama, then yung wisdom, yun yung binigay niya. Kaya nga tayo nagkaroon ng relationship between the Father through Jesus Christ. Amen? Hindi na yung biological parents mo. Kasi sa biological parents mo, kapag wala sila, nag-abroad sila, yung kalooban mo masusunod, hindi yung kalooban ng tatay at nanay mo. Right? Kailangan meron ka pang gwardya. Pero yung kalooban ng Ama sa langit, kapag natakot ka sa salita niya, may maganda kang patutunguhan. And that is the reason why God wants to have you open your eyes spiritually. Iko-close mo yung eyes mo sa natural, supernatural ang mararanasan mo dito sa lupa pa lang, kagaya ng sa langit. That's why Jesus said when you pray, say, Father in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Dito pa lamang sa lupa, maranasan mo ang inheritance na binigay ng Diyos sa atin. Ano yung inheritance na yon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and earth. Para kanino? Sabi mo sa iyo, katabi mo, para sa akin yun. Bago ka pa lamang humingi ng blessing, bless ka na. Kahit na gaano kahirap ang magulang mo, ang iyong pamilya, hindi ka makararating ng Dubai o ng UAE kung hindi ka binless ng Lord. Sabihin mo, ako ang pinili ng Diyos. Amen? To become a blessing to many. Amen? Kaya nga, panay ang declare ko, no? Before BBM na manalo siya, sabi ko, babalik ang kayamanang ninakaw ng demonyo sa mga Pilipino. And that will come to pass. Maniwala ka na lang. Amen? That will come to pass. Sa generation mo, sa generation ng anak mo, and to the generation of the fourth generation ng lahi mo, magiging bilyonaryo ang bawat Pilipino. Iboto niyo po ako. Hindi po ako nangangandidato, ha? Baka mamaya lumabas sa balota pangalan ko. Sayang. Pero truth will set us free.
Kasi marami po talaga ang hindi naniniwala. Pero tandaan nyo ito, paniwalaan nyo ang sinasalita ng Bible, mangyayari yan. Ma-inherit nyo yung mga bagay na pinagkaloob na sa iyo ng Diyos. Amen. Nagtataka nga ako bakit sa news, lahat ng malalaking pandigmaang barko nandoon na sa atin. Bakit hindi nila ginawa yan sa Ukraine? Naisip nyo ba yon? Bakit hindi nila dinipensahan agad ang Ukraine before the Ukraine was devastated? Bakit hindi nila ginawa yan sa Israel, sa Gaza? Para tulungan yung mga Palestine doon o yung mga Hamas doon na ang daming namatay. Why? Naisip nyo ba yon? Sabihin mo kasi, blessed ako. You are more blessed than them. Amen? Kasi gagawin lang yan ng mga malalaking bansa kung walang nakitang blessing sa iyo. Kahit na napakaliit na bansa mo, ang mundo nakatutok sa iyo. Nakita niyo yun? Because the hand of God is in your country, in your land, in our land. Kaya itong binabasa natin na yan, sabi ko, Lord, grabe pala ang binigay mo. Hindi ang kayamanan lang, kundi ang wealth, ang talino na katulad na binigay mo kay Solomon. Kasi hindi ka humingi ng kayamanan. Nangarap kang yumaman. Nangarap ka na ang mga kalaban mo ay magapi. Pero humingi ka ng wisdom, katulad ng ginawa ni Solomon. Nag-pray ka. Bigyan mo ko ng wisdom, Lord. Kasi great itong mga taong nakapaligid sa akin. And what God did. The leader that we have is full of wisdom. And I do believe God's Spirit is with him. Amen? Hindi dahil baka sabihin nyo, loyalista ako or what. No. This is a discerning spirit that I can see God. The Spirit of God is with him. Kasi ang dami niyang kaaway. Baka pati asawa niya, kaaway niya. Dating mga kaibigan, kaaway. Amen? So, let's pray for our country. Amen? More wisdom to the leader. Kasi ang magliligtas sa iyo, hindi ang leader mo, kundi yung prayer mo para sa leader mo. Yung problema ngayon sa Pilipinas ay very minimal. Ang problema sa bansa, yung karatig nating bansa, yun ang napakalaking problema once it happened na hindi mabigyan ng solusyon. Amen? Kaya yung politika, kalibutan muna natin yan. No? We have a greater problem. And the greater problem can be solved with the greater God we have. Amen. God said, because you ask for the ability to make, lagay mo nga, verse King. Verse 11 yan. Basahin nyo nga. 1 to go. God said to him, because he asked for the ability to make wise judicial decisions, and not for long life or riches or vengeance on your enemies, I grant your request and give you a wise and discerning mind superior to that of anyone who has preceded or will succeed you. So, naisip nyo ba yon? Bakit ngayon sikat na sikat ang Pilipinas kapag
nang search ka ng Facebook, ano? Sabi mo, ako ay Pilipino. Kasi bawat isa sa inyo may $1 billion. Wow, sarap. Amen? Sarap, ano? Pero hindi. Bawat isa sa inyo ay kinasihan ng Lord because of the Spirit of God. That is the promise of the Lord to those who believe, to those who receive Him. He gave them the power to become children of God. Kaya binibigyan ka ng wisdom to see what you cannot see. Yung faith natin, kaya tayo mga Pilipino nag-a-abroad, no? Nagpapaalipin sa iba-ibang bansa. Pero time will come, babalik tayo to inherit our inheritance. Hindi bilang isang Pilipino, kundi bilang isang mananampalataya at anak ng Diyos. Amen? Kaya nakikita natin bakit ang daming naboborn again. It's because of the promise of God. In the last day, I will pour out my Spirit in all flesh. Joel chapter 2 verse 28. No? Yung Espiritu ng Diyos ang nasa sayo ngayon. Hallelujah. Let's read Joel 2:28. Joel 2 verse 28. 1 to go. And afterward, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Nakikita niyo ba? Kung kayo ay bago pa lamang naboborn again, you can see and visualize, no? Visualize what God has promised. Sa panahon natin ngayon, young man will see visions. Kaya nakikita ko nga yung mga kids natin, wow. Bata pa lang, they really understand the Word of God. And your old men, sino ba rito mga old men? Sino rito mga old men? Parang ako lang Hindi ibig sabihin niya yung old man. Yung matagal ka ng Kristiyano, tapos nag-dream ka, nag-fail, ang sabi diyan, dream again. Sabi mo sa katabi mo, dream again. The old man will dream dreams. Kasi marami mga, ay dati na akong born again, ayoko na. Kasi nag-fail yung dream niya. No. In our generation, dream again. Amen? Ayan ang ibig yan sabihin. Then, prophesy. Your son and daughters will prophesy. Ikaw yun. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. I-prophesy mo ang future mo. I-prophesy mo ang future ng anak mo. I-prophesy mo. By what? By speaking the word and promises of God. Huwag kang magpa-prophesy ng kung ano-ano. Amen? Ikaw, ang tigas ng ulo mo. Ang biyo-biyo mo. Don't prophesy bad things. Yung lalabas sa bibig mo, mangyayari yan. Amen? That's why prophesy good things. Sabihin mo talagang bilyonaryo ako. Maniwala ka't hindi. Yung may katabi mo, maniwala ka't hindi. Basta bilyonaryo ako. Oh, mag-practice ka na, no? Kapag nagdadamit ka, wag na yung sira-sira, ha? Kahit mamahalin yan. Wag na yung may butas-butas. Amen? Ipakita mo na ikaw ay mayaman. Amen. Amen. Sabi sa katabi mo, practice. Sabi ni Bishop, make you permanent. Amen? So, hindi naman ang kayamanan nakikita sa itsura.
ang kayamanan nakikita sa ating puso. Kung kahit na ang itsura mo ay yagit, no? Kapag ang puso mo ay sobra-sobra na magmahal, ikaw ay mas mayaman pa sa mga tao. Nakikita mong mga nakaperari, no? Na hindi makalingon sa mga tao na totoong nagmamahal. Amen. Amen. Hindi yung nakatira sa malalaking palasyo ang mayayaman. Sometimes, mas marami sa kanila yung mga amo na may mga negosyong hindi makatulog. Iniipon nila kahit 1 dirham, no? Hindi basta-basta yan ibibigay sa iyo ng walang kapalit. Ganyan ang mga negosyante. Amen? Pero ang mga negosyante na binigyan ng wisdom ng Lord, katulad yung katabi mo, they don't care to give. Because giving is the sign of loving. Sabihin mo sa katabi mo, I love you. With the love of the Lord. Oh, hingan mo na. Because you can give without loving, but you cannot love without giving. Amen? Lalo na ngayong February, sino kaya roon ang excited na? Ha? Meron tayong couples, ano nga pala itong February, ano? Mamaya i-announce sa inyo. At yun ay just to another vow or make a vow to God that your partner is the one that you have prayed for. Amen. So, wisdom and prudence, no? And another thing for wisdom is the excellent spirit. Tingnan nga natin yung kay Daniel. Daniel chapter 5, 12 to 13. Kasi tinatanong ko, Lord, ano ba itong wisdom na ito? This is actually the excellent spirit given by God to those who loves Him. Okay? Kayamanan ito. Dito nagsisimula ang pagyaman mo. Amen. Kita niyo si Daniel, nilagay pa sa, sa lion's den. Pero binigyan siya ng Lord ng excellent spirit. Tingnan nga natin, basahin natin. The wealth of glorious inheritance. Want to go? Thus, there was found in this man Daniel, whom the king renamed Belteshazzar, an extraordinary spirit, knowledge, and skill to interpret dreams, explain riddles, and solve difficult problems. Now, summon Daniel, and he will disclose the interpretation. So Daniel was brought in before the king. The king said, Daniel, are you that Daniel who is one of the captives of Judah, whom my father the king brought from Judah? Amen. Sabi rito sa verse 14, I have heard about you, how there is a spirit of the gods in you, and how you have insight, discernment, and extraordinary wisdom. Lalapitan ka ng mga tao, not because of your knowledge. Lalapitan ka because of the wisdom given to you by God. Kaya magtataka ka bakit itong taong ito? Noon nag-aaral pa ako, hindi naman siya nag-aaral, pero grabe yung mga exam niya, grabe yung mga niya, kaya niyang i-perfect yung mga tinuturo sa kanya. Kahit marami siyang absent. Why? Because the knowledge is not from him. It came from God. Wisdom katulad ng inas ni Solomon. It is the excellent spirit or extraordinary spirit. When you receive Jesus Christ, the Word of God will be upon you. And that Word will remain and become flesh. Kaya yung
Yung extraordinary spirit will live in you because Jesus Christ lived in an extraordinary life here on earth. Nakukuha nyo? Ang espiritu na meron ka, hindi ordinary. When you become born again, the spirit inside you, the word of God inside you, will make you extraordinary. Kaya nga sabi ni Jesus, ask anything in my name. Hindi sa pangalan ng tatay mo. In my name, I will do it. Siya gagawa. Kaya yung tanong ko ulit, babalik ko sa inyo, meron ka na bang hiningi sa Diyos? Did you ask anything before you come to this place? Dapat nandito ka, expectant ka. Na paglabas mo rito, na-receive mo na ang hinahanap mo at hinihingi mo. Because what I can give is the extraordinary Spirit, the Word of God through you. Amen. Kaya open your spiritual eyes and spiritual ears. Hindi yung natural ears and natural eyes only. It must be spiritual. Why? Because our God is Spirit. And those who want to worship Him must worship in spirit and in truth. Kaya naman, sabi ng Bible, I have heard about you, sabi ng mga tao kay Daniel, how there is a spirit of gods in you. Ang akala niya, yung gods lang na maliliit eh. Kasi may S pa to, tapos maliit na, hindi siya capital G, maliit na G. And how you have insight, discernment, and extraordinary wisdom. Yan ang pangako ng Prophet Joel, in the last day, I will pour out my spirit in all flesh. Tingnan nyo yung Acts chapter 1 verse 17. Chapter 2 verse 17. Acts 2:17. Sige, basahin natin. Sabay-sabay. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Parehas lang, binasa lang ng author yan doon sa Joel, Prophet Joel. Amen. Kaya kapag inuulit sa Bible, importante. And we are in the last days. The excellent Spirit of God, the extraordinary Spirit is upon you. Kaya yung nire-receive natin na Word of God, you cannot hear this from other church. Sometimes, inahanap mo pa yan, ginugoogle mo. No. Ang matatagpuan mo riyan si AI. Artificial intelligence which is not the Spirit of God. Kaya kapag kayo naghahanap ng excellent Spirit, pray, and the Lord will going to give you what you desire. That is how the Lord will going to provide you with the knowledge that is not from here. Kailangan natin manatili tayo sa presensya ng Diyos. Kasi maraming tao, when they ask to preach, they search for Google. Amen? Nag-google, hindi nagbibible. Ang daming nakarelate, Lord. Thank you. Kasi mas uunahin natin si Facebook kaysa yung Book of God. That He asks us to meditate this book,
Do not depart from your lips. Meditate it day and night. The law of the book. Kasi the law of the book gives you wisdom. The fear of God is the beginning of wisdom. Kapag may nakita ka dyan, kinatakutan mo, Lord, thank you. Lalakaran ko to. Pero kapag nabasa mo, at sinabi mo, Lord, para kay Petra ito sa kapitbahay ko, sige nga Lord, parusahan mo nga siya. No, take it as yours. Kapag nagbabasa ka ng Bible, and when it hurt your feeling or your heart, take it as an advice of God to you. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So He is the Word that became flesh and dwell among us. Kaya kapag sinabi niyang way, sabi nga ni David, Psalm 118, no? 105. Sabi niya, your word is the lamp unto my path and a light unto my feet. Tama ba yun? Pakitingin nga. Sometimes nirarumble ko para tumama eh. So, Psalm 118 verse 105. 105? 119 verse 105. Mabuti na lang gising yung ating media. Amen. Okay, basahin nyo. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Yan, no? Ang salita ng Diyos, sabi ni David, ito ang ilaw ng aking paa at liwanag ng aking daan. Kahit nasa kadiliman ka, magliliwanag ka. No? Yaan ang wisdom na binigay ng Diyos. Kay David, kay Solomon, kay Daniel, kay Meshach, Shadrach, at Abednego. And also to you. Because the excellent Spirit is with us. Amen. Number 2, ang sabi rito, sabi ng Lord, yung will of the Father. No? The wealth of glorious inheritance is the will of the Father. Tingnan nga natin yung will ng Father sa John chapter 5 verse 30. John chapter 5 verse 30, tsaka John chapter 6, 37 to 40. Okay. John 5:30, basahin nyo. By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but to Him who sent me. Sino ba nag-send kay Jesus? Walang iba kundi ang Ama. Amen? Will of the Father, hindi siya mag-judge. Kung mag-judge man siya, ang judgment niya is right because it came from the judge himself. Okay, yung John chapter 6, 37 to 40. Let us read. Want to go? All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. 38. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. 39. And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all that He has given me, but raise them up at the last day. So yan yung will ng Father. Wala ni isa na nanampalataya sa Kanya, kay Jesus Christ, na pinadala ng Ama at pinalapit sa Kanya nang iiwanan niya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kaya ka nandito
Tinawag ka ng Ama. Pinili ka awong 1 million OFW. Isipin mo, isa ka sa 1:1 million. Nandito ka ngayon, wala ka doon sa mga park. Amen? Wala ka sa mga nagsasayaw at hindi ka makikipagkantahan sa world. Amen? Ano kinakanta mo ngayon? Makalangit, heavenly. Amen? Yugyugin mo yung katabi mo, totoo ba? Kasama ba kita? Baka malayo ka na. Amen? So, ang will ng Father, kapag ang will ng Father, sinabi natin, let thy will be done, yun ang gagawin mo, then, your inheritance dito sa lupa pa lamang mararanasan mo na. Amen? Kung ano yung mararanasan mo sa langit, nararanasan mo na rito, like Jesus Christ. Sinabi niya, greater than this you can do. Ano yun? Aba, yung miracle na ginawa niya. Yung bulag nakakita. Yung pilay nakapagsayaw. Amen? Yung bingi nakarinig ng kanyang salita. At yung patay bumangon. Why? Because that is the life on heaven. Binigay niya dito sa lupa. Para kapag ikaw nagpunta na sa heaven, dito pa lamang sa lupa, maranasan mo na ang miracle. Amen? Hindi nag-pray si Jesus Christ ng, Father, give them dirhams, dollars, peso. Now, because you answered my prayer. No, hindi nag-pray ang Father ng ganun. Ang Lord ng ganun. Being a son of God, ang pinag-pray niya ay ma-open ang eyes ng bawat isa. Because yung spiritual eyes natin nabulagan tayo sa mundong ito. Marami kang nakikita, nakamulat ang mata. Yung iba, nakapikit ang mata. Yung iba, doble ang mata. Pero hindi yun ang importante. Ang importante sa Lord, yung puso mo, nakikita mo ang kanyang kalooban. Let thy will be done here on earth as it is in heaven. Kasi hindi mo nakikita ang katotohanan na ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang nakikita mo lang yung mga nandito sa mundong ito. Ang naririnig mo lang yung mga sinasabi ng mundong ito. Kaya naman lahat ng narinig at intindihan mo, inintindi mo sa utak. Wala dito sa puso. Ano nangyayari sa puso mo? Lahat ng nakita mo, anger. May sinabi si Senator na ganito, kontra ka agad. Amen. Merong nakita ka na gano'n. Alam mo siya. So, nagkakasala ang ating puso. Amen? See, open your eyes spiritually, mauunawaan mo bakit ginagawa ng mga tao ito. Ano sabi ni Jesus Christ sa cross? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ang ginagawa mo. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakakita. Because you have the Holy Spirit inside you, the Holy Spirit will going to reveal the truth. Kaya kapag ikaw nagtaas ng kamay, Lord, I surrender everything. The Lord will listen unto you. No? Jeremiah 29:12. Kapag ikaw
nakipag-usap sa kanya, makikinig siya. Yan ang sabi ni Jeremiah. Tingnan nga natin Jeremiah 29 verse 12. Jeremiah 29:12, basahin nga. Want to go? Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. Si pangako ng Diyos, mag-pray ka, and I will listen to you. Verse 13, ano pa? Sabi diyan, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. saan mo siya hahanapin? Sa iyong puso. Lord, I want to see you. I want to see your glory. I want to know you more. Because the more I seek you, the more I find you. The more I find you, now the more I will love you. Kakanta na ba ako? Mamaya. Kasi yan, yung inopen ng Diyos, spiritual understanding natin to know Him better. Amen? Kapag nagmamahal ka, no? Gusto mo, makilala mo magulang niya. Ano ba yun? Sasama mo ba yung magulang niya? Yaba pakakasalan mo? Ang pinakasalan mo, actually, kapag ikaw nag-asawa, pinakasalan mo nanay, tatay, kapatid, pinsan, lolo, lola. Amen. Kapag yan yung pangarap mong bahay, huwag kang mangarap ng maliit. Lalo na malaki pamilya. Amen. Dahil nandyan na si pinsan, nandyan na si pupunta lahat yan kung ikaw ay maganda ang pinalalagyan. Amen. Ba't natatawa kayo? Meron ba ganito? That is reality. Amen? Kaya, ikaw pinagpapala ng Diyos para maging daluyan ka rin ng pagpapala sa family mo. Ang problema, pag nag-asawa ka, hindi mo naman kaano-ano to eh. Dumami pa ang iyong kamag-anak. Actually, ganyan ang Panginoon. Amen? Hindi kanya, sabi na, hindi kanya pababayaan, hindi kanya itatakwil. Kapag ikaw pinili ng Ama, sabi ni Jesus Christ, hindi kanya itatakwil. Pinalapit ka kay Jesus Christ, then you will be His brother. Yung inheritance ni Jesus Christ dito sa lupa, inheritance mo na rin. Because God created heaven and earth. Sabi ni Jesus Christ, tingnan nga natin yung Matthew chapter 28 verse 18. Matthew 28:18, nung bumalik si Jesus Christ, nagpakita sa mga disciple niya. Basahin nga natin. Want to go. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Binigay sa kanya. Pagkatapos in verse 19, sabi niya rito, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kanino na binigay ang authority kasi wala na siya? Sa kanyang mga disciple. Therefore go. Therefore go. Kaya si Jesus Christ, in His years, in 33 years na nandito siya, sinabi niya, it is finished. Naibigay ko na lahat ng knowledge, wisdom, understanding sa inyo. Ngayon kayo naman ang magpasa. Amen? Yun yung gusto ng Lord. In number 3, sabi rito, yung glorious inheritance, all things in heaven and on earth. Kaya yung pinasa niya, tingnan nga natin yung Matthew 18:18. Matthew 18:18. Sabi ni Jesus, I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven.
Whatever you lose on earth will be loose in heaven. Kung ano yung binind mo rito, mababind sa langit. Kasi nga, connected ka na in heaven and on earth. Yung inheritance mo, hindi lang panlupa, panglangit din. Kaya kung ano yung binibigkas mo, Lord, dalawa kayo na nag-agree o tatlo kayo na nag-agree, mangyayari. Amen? Pag sinabi mong amen, ang ibig sabihin niyan, yes, I agree. Yes, I agree. All things in heaven and on earth. Kasi yun yung authority na binigay sa iyong kapatid. Si Jesus Christ na naging tao. Na nasa iyo ngayon sa puso mo. Na nagbibigay liwanag sa iyong dadaanan. Sa iyong future. Yan po ang salita na nagkatawang tao. Para maramdaman mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Spiritual, hindi physical. Kasi pamula sa loob, mararanasan mo sa labas. Kung nangangailangan ka ng kagalingan because you believe that life came from the Spirit of God, then your body will follow and obey. Physically, mentally, emotionally, financially, and spiritually. Inuunang pagalingin ng Diyos ang spirit mo na namatay. Tandaan natin ito, God gave you the Spirit, His breath, before you become a human being. Genesis chapter 2 verse 7. Tingnan natin, Genesis 2:7. Paano ka pa nagkaroon ng buhay? Okay, basahin mo. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. You become a living being because of the Spirit or the breath of God. Namatay ang tao because the breath or the Word of God is no longer exist to the human being because of disobedience. Now, because of the obedience of one man, once again, He breathed on them and He said, receive the Holy Spirit. Jesus Christ is the breath of God that we are now enjoying here on earth as it is in heaven. He breathed on them and He said, receive the Holy Spirit. For as many who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the power to become children of God. Children not of natural descent or human decision or husband's will, but of God. Kaya yung pagiging anak mo, pagiging anak ng Diyos, hindi dahil sa magulang mo na tinuruan kang magdasal. No. When you receive the Holy Spirit, you cannot contain the blessing of the Lord. Kaya nga yung team natin, once again, ano yung team? Ano nga natin? The glorious, the wealth of the glorious. Okay? Sige, basahin nyo for February, because the love of God, the wealth of His glorious inheritance will be upon us all. Pag-aaralan po natin ito, huwag kayong mawawala. Every session po, may revelation ng Lord. So, isi-series ko ito for the whole month of
February para maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung paano Kanya minahal. Hindi lamang binigyan ka ng pera, no. Solomon loved God, not because he has riches. No, meron na si Solomon yan. Bago siya maging hari, andyan na ang mga binigay sa kanya, no? Pati yung pamana ni David. Pero hindi yun ang hiniling ni Solomon. Si Solomon, humingi siya ng wisdom to handle life here on earth. Wisdom ang binigay sa kanya ng Lord. At hindi lang yan, dahil hindi ka humingi ng long life, satisfied life, yung mga hindi mo hiningi, karagdagan lang. Sabi mo may karagdagan ka sa Lord. Kaya in Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all the things that you asked before you came here will be added unto you. Let us all stand.